Good evening everyone. Ngayong gabi nga pala dadating yung mga tuta galing Mongolia. Pero syempre hindi natin nakakalimutan yung mga dogs natin na pakawalan palagi. Dahil sa large breed napaka-importante nito. And speaking of important, isi-share ko nga pala sa inyo kung ano yung mga na-realize ko na para sa akin ay importante bago ka bumili ng tuta mo. Alam nyo, nung binili ko si Sultan, hindi ko masyado inisip yung klima dito sa Pilipinas. Nagtiwala lang ako sa mga mata ko. Siyempre gano'n naman talaga, 'di ba? Kaya mo nga bibilin yung puppy kasi nga maganda. Pero may mga factors pa pala dapat tayong tandaan at isa na nga doon yung klima. Dahil aminado ako na hindi lahat ng tuta ay komportable sa klima na meron tayo. By the way, ito nga palang puppy na to ay pupunta sa Cagayan de Oro at itong male naman na to ay pupunta sa Cebu. Shoutout nga pala kay Sir Norton Shin. Congrats sa bagong puppy mo. Excited na ako na makita mo siya sa personal. At balik na nga tayo sa topic. Pangalawa, syempre yung genetics. Dapat din natin yung tandaan. Dahil kagaya nitong mga puppies na to na 7 weeks old pa lang pero kitang kita pa din yung kapal ng katawan nila. Sa genetics kasi makikita mo rin kung saan allergic yung puppy mo. Pangalawa, kung titignan mo yung mga magulang, dun mo malalaman yung mga possible na magiging structure nila. Kaya itong mga import na to, kahit na hindi mo papayatin, ay sigurado ako makakapag-develop ng maayos. At syempre, yung pangatlo na dapat may consider, yung maintenance. Dahil totoo naman, hindi naman talaga lahat ng tuta ay pare-parehas. At pag sinabing maintenance ay hindi lang ito about sa pera. Ito rin ay about sa space, effort, at oras na gugugulin mo sa kanila. Si Ragnar nga pala ay 4 months old pa lang. At ang masasabi ko lang ay sobrang ganda niya rin talaga. Kung size difference, lagi kasi talaga si Datu ang top 1 ko. Pero ngayon parang meron ng papalit sa kanya. Pero sabi ko nga, madami tayong dapat pang i-consider. Dahil si Datu ay sobrang pack-oriented. Which is, hopefully, itong si Ragnar ay matuto ring makisama sa kanyang pack members. Napansin ko na nagpapalit na din ng ngipin si Ragnar. Pero para meron kayong idea kung gaano siya kalaki, ito susukatin natin siya. Yung dito niya define agad oh. Tapos yung ulo niya yan. Oh. Kita ba? Hindi ko din madakot kasi. Yan. Talagang Kung size at size lang din talaga, si Ragnar na ata ang pinakamalaking tuta na na-handle ko. Pero sa pagiging balanse ng ugali, kay Sultan pa din ako. At sa pagiging dominante naman, parang feeling ko si Datu pa din. At ito nga pala yung bago sila lumipad. For me, ito na pinaka-stressing na batch. Pero sa totoo lang, nung nakita ko sila, ay masasabi mong worth it talaga. Sobrang bait nga rin pala ng breeder na kausap natin. At shoutout kay Ma'am Lynn, all throughout hindi niya ako iniwanan. Mabuti na lang may nakilala akong very professional kausap. Kung hindi dahil sa kanya, malamang wala itong mga puppies ngayon. At sigurado akong possible akong mapahiya sa mga kausap ko. By the way, ito nga pala yung tatay ni Ragnar. Sa susunod na vlog natin, pag-uusapan natin yung linyada niya. Kung paano ko siya ipapakilala sa pack. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood ng videos ko. God bless.